Yo, kamusta? Si Floyd ng Aspect Technology. At yun, ipagpapatuloy natin yung ating series dito sa Project Arduino Devices. So, basically, etong tatlong device na to is naituro ko na how it works. Ngayon naman pagsasamahin natin sila to create isang project. Okay, so kung hindi mo alam kung paano to na-connect, kung paano na-connect to lahat, please watch my video, yung first video up to third video na tinuturo to kung paano siya i-connect. Okay, so nandun lahat. Yun, so panoorin nyo na lang po before kayo pumunta dito. I highly recommend na meron kayo dapat na breadboard kung eto kasi is hininang ko na siya para firm yung connection niya. But anyway, you can use breadboard naman. Okay, so yun. So, ang gagawin natin is meron tayong RFID dito. Okay? So, pag tinap ko yung RFID, dapat magbubukas or mag-unlock yung ating pinto using this servo motor. And dito naman is nakalagay dito, please tap your RFID. Okay? Pero pag tinap mo yung ID na kilala ng ating system, which is nakaregister ka as an owner ng bahay or whatsoever, maglalagay dito access granted. Pero pag tinap mo yung isang RFID na hindi nakaregister sa system natin, na nakalagay dito is access deny. Okay? So, yun yung ating basic project for now. So, medyo matagal to. I highly recommend to have a cup of coffee of yours para mas maganda yung gawa natin. Okay? So, start tayo sa ating project. Okay, so unahin muna natin. Anyway, etong tutorial na to is para siyang, I think it's almost about naka-live to kasi tinatamad ako mag-edit. So, may mga konting flaws doon sa pag-explain ko. May mga terminology akong ginagamit na hindi kayo familiar. What I mean is hindi standard yung terminologies ko. Ginagawa ko kasi yun just to make sure na medyo mas malapit yung explanation ko at medyo layman's word siya. What I mean, medyo naiintindihan ng karamihan. Pero actually, yung in terms of sa programming na terminology, siyempre medyo hindi siya standard doon. But anyway, sorry about doon, pero ang gusto ko lang is maintindihan nyo. Wala akong pakialam kung anong tawag doon, terminology. As mas maganda kasi naiintindihan natin yung isang bagay regarding sa programming at electronics. Okay, so yung tawag pwede mag-iba yan kung saan ka man napaparoon. Anyway, we'll go back to the topic do. So ang pinaka-heart natin dito is yung ating RFID, which is ito. Ito yung pinaka-heart natin dito. Okay? So, that's why, ito muna unahin natin. Ito yung gagawin natin na pinaka-main code natin. At dito natin pagsasama-samahin yung mga bagay-bagay. Pero bago yun, ayusin muna natin yung RFID natin. If I upload this code, so tools ulit and then comport yan. Tools, comport. Select yung comport yung pati board. Okay? So, hindi ko na i-explain kasi na-explain ko na yan previously sa mga nagdaang kong tutorial. So, open natin yung serial monitor and if I tap RFID, so tap natin. So, yan. So, okay naman siya for now. Nakita mo match kasi ito yung previous natin sa RFID. And then, nakalagay dyan, hindi siya match. And yan. So, okay naman. Okay na yung RFID na. But, pag tinap ko yung same RFID, hindi na siya nagbibigay ng RFID code or serial ng ating RFID. Nakalagay dito, a card read previously. So, medyo pangit yun at yun yung tanggalin. So, bakit naging pangit? Like for example, tinap mo to, bumukas nga yung pinto natin, pero dumating yung tropa mo, kaibigan mo, kapamilya mo, sa bahay mo, then nag-usap kayo, then nag-lock yung pinto kasi may certain time lang to para pag nag-tap ka, magbubukas, then pag sara mo, automatic maglalak siya or not unless maglalagay ka ng interlock sensor dito. Pero sa code natin, sa project natin ngayon is time-based yung paglalak nito. Automatic maglalak siya pag hindi ka So, hindi ka na makakapasok. Kailangan mo hintayin yung kaibigan mo o kasama sa bahay mo para itap ulit para mabuksan. So, ayun yung unang tanggalin natin. Okay. So, regarding naman dyan, is ito yung ating code. So, from the word itself, dito naman is not, okay, is new ID. Ang tinatanong dito is kung nag-tap ka ba ng hindi bagong RFID, kung hindi mo na-tap yung RFID mo. So, basically, ito yung code na pumipigil para i-read ulit yung natap mo na RFID. So, we can get rid of this code. So, I can correct, control X, and hopefully, magre-read na siya ng continuous, right? So, sana ganoon ang mangyari para hindi na tayo mahirapan.
But anyway, gusto ko rin naman na magka-error siya para maintindihan natin. Okay, kung how to work with this kind of code. So, punta tayo dito sa ating clear ko lang and then yan. So now, if we tap, so ayun, hindi siya gumagana. Okay? So yan. Okay, so ibig sabihin, kailangan talaga natin itong part na to. So, kailangan talaga natin to. Ito. So, pero hindi talaga, actually, hindi, kailangan natin siya para mapagana yung code. Pero, hindi natin kailangan siya sa application. Now, ano yung gagawin natin? So, basic lang naman yung gagawin natin. Then, open ako ng file ko dito. And, wait lang. Close ko lang. Open ako ng file. And, buksan ko yung downloads Arduino. Then, puntahan ko yung libraries. Papakita ko pala. Ulitin natin para makita nyo. Okay, so, documents. Mahanapin nyo yung Arduino. And then, hanapin nyo yung libraries. Yan. So, wala naman siguro dito na important matters. Yan. So, eto. And, puntahan natin sa keywords. Okay, sa keywords na to, eto, nandito yung turuan ka kung paano gamitin to. So, instead dapat, merong, eto, hindi to gagana. Asan na yan? So, ayan. So, hindi gagana ang read natin. Paste na nga natin. Yan. Hindi gagana tong RFID read kung wala tong, I don't know, for some reason, hindi ko alam sa naggumawa nito ng RFID. Pero, nakita naman natin na hindi gumana yung itong read na to kung wala yung ating RFID checking kung ano man. Pero hindi talaga natin ito kailangan. So, tignan natin dito kung merong alternatives dito. Like for example, if card is presented, something like that. Okay, hindi na tinatanong kung yan na ba yung natap mo or natap mo na ba yan. Basta ang gusto lang natin makita is kung nag-present ba ng card. Okay? Or kung nag-tap ba ng card, then kung nag-tap ng card, then go ahead and i-read natin. So, simple as that. Sana meron yung ating library na ganon. But anyway, puntahan natin dito yung keywords niya, which is nandito yung mga method sa loob ng class na pwede mong magamit. Okay, like for example, interface dito. So, meron tayong right. So, medyo madugo na to or customized RFID dito. So, medyo hindi pa siya na-fall dun sa basic, but gusto natin make it basic itong tutorial natin para sa mga bago lang sa Arduino na gusto na agad gumawa ng project. Okay, para lang ma-appreciate natin yung lakas ng ating Arduino. But anyways, hanapin natin dito. Ito yung halt natin. So, hindi niya na-explain dito. Hindi na ako pupunta sa C++ code at saka header file kasi pang advanced stuff na yun. Kung marunong ka magbasa ng C++ language, then go ahead and open mo yung C++ code para mas maintindihan mo yung mga function or method doon sa loob ng class. Okay, ito yung present is to card. So, convenient function that not add extra functionality. So, ito lang is dalawa lang. So, no choice tayo. So, dalawa lang yung pwede natin magamit. Una is yung new card presented and read card. Okay, so kaso nga lang hindi gagana yung ating read card pag wala yung new card. Okay, so dito back to code tayo and we make it simpler yung pag-aayos natin or pag-i-integrate natin ng isang code papunta sa kabilang code. Kasi dito, yan, may return dito. Pinipigilan nito na pumunta sa baba ang code. Okay? As long as hindi to nasasatisfy itong condition na to. Ay as long as hindi to nagpo-false itong condition na to. Okay? So pinipigilan nito yung code. So kung may code ka sa baba, like for example, kung may LCD or servo motor ka dito, like for example, dito nagko-convert ka or may servo motor ka dito sa baba, hindi niya i-execute yun. So isa yun sa mga problema pag nag-i-integrate tayo. Okay? Hindi natin pwedeng basta-basta kunin yung isang code papunta dito at ilagay natin kung saan-saan lang. Dapat naiintindihan natin yung buong code natin para mas maging maayos yung flow ng ating code execution. Okay? So dito, alam natin na i-return, ibabalik niya to. Like for example, kung nag-tap ka ng dating tinap mo na, babalik lang siya ulit dito at magre-read. At kung natap mo ulit yung, like for example, tinap mo to, yan. Yan. Ganyan lang siya. Dito is una mo na is siyempre new RFID card siya and then pupunta siya dito and then after that eto na siya
magtuturo to kasi nga hindi bago yung pinresent mo, kaya return siya, babalik ulit siya dito, return ulit, babalik ulit siya dito. So ibig sabihin yung mga code mo sa baba is hindi yung mai-execute. Okay? So that's why kailangan natin kailangan natin itong tanggalin. Okay. So dito is eto lang naman is return. Pinipigilan niya para bumaba dito yung code pag true itong if statement na to. So why not tatanggalin ko to and i-upload natin yung code para kahit bago or hindi new yung tawag doon, yung pinresent mo or tinap mo sa RFID reader mo, bababa rin siya dito at magre-read pa rin siya. Okay? So upload natin and let's see what will happen. And okay. So tap tayo ng RFID. So ayan, so previously presented and blah. Nag-i-spam na siya, nag-i-spam. Okay, ibig sabihin okay na tayo. So ganyan. Okay. So RFID previously RFID. So ang problema naman dito is hindi naman niya. Okay. Ang problema naman dito, nagre-read nga siya na nagre-read. Pero, andito naman tayo ngayon sa part na to. So, eto naman is pino-false niya para kunin tong okay, nabasa nga niya. Yes, nabasa nga niya. Okay, na-read niya yung RFID natin, but etong part na to is pinipigilan naman siya para kunin kung nabasa niya na. Tapos, siyempre, dito is kino-convert na natin into hex yung RFID code na binigay ng RFID reader natin papuntang Arduino. So, etong part na to is para maging readable siya para sa atin, para hindi siya maging raw data. Etong pumipigil sa kanya. Okay? So, yan. So, yan. Okay? Kaya, eto is nagiging false, kaya eto na lang ito yung napiprint niya dito. So, we can get rid of this part. Of course, and this one is magiging false pa rin na maging false pag tinap mo yung RFID dito continuously. So, ayan. Ayun, so nakikita natin, match pa rin. So, ayan. So, ayan. Nakita nyo ba? And if I tap previous ID. Okay, lagyan nga natin ng delay dito para lang makita natin. Like for example, if I put 100, 1,000 or 1 seconds para makita natin na talagang Control Z muna natin para ano natin. Ayan. So dito is if I put delay dito para lang makita natin na yung pinakatotoong behaviors niya in terms of ano. So dito is inaalam natin kung paano gamitin tong library na to, yung example code na binigay sa atin ng gumawa ng library nito using sa experience natin, hindi sa pagbabasa ng documentation niya or pagbabasa ng root file niya, which is yung CPP at saka yung ating header file. But anyway, so sana makuha natin kung paano. Gaya na sabi ko, almost live to. Actually, tinatamad ako mag-edit ng video. Kaya, yun. At tinatamad din akong gumawa ng paulit-ulit. Kaya, so, ayan, present previous na rin. Ayan ito. Okay, so... Okay, so, ayan, hindi siya nagtutrue dito. Okay, so, hindi to nagtutrue gawa nito. Itong part na to. Okay, so, ito rin is dapat, okay, so, if I write this, okay. Has been read. So, pag nag-read pala siya, hindi to yan. So, pag nakapag-read siya, pupunta siya dito. And tanggalin natin tong... Okay, tama yan. Okay, so return siya pag hindi nakapag-read. Magiging false to, yan. Okay, so tanggalin natin tong part na to. Itong part na to, here. Tanggalin natin, yan. Tanggalin natin to para kung ano man yung ma-read niya, tuloy-tuloy lang din siya. Okay. And kailangan natin tong read na to. Okay, so sige. Tanggalin natin and yan. So, yan. So, nandito ngayon tayo sa part na to. So, we can auto-format. Papasok siya dito. Okay, so kailangan ito ng if na to
ng... Eto kasi, pag hindi mo nilagyan ng closing curly bracket na yan, etong part na to is papasok sa kanya. Like for example, if I put int a is equals to 0. So, etong a na to is nasa loob nitong if statement na to. If I auto-format this, and yan. So, pwede naman yan. Pero, ayoko magsayang ng variables at maglagay ng kung ano-ano dyan. It's create confusion pa sa atin. So, why not na gamitin natin yung conventional if statement with this curly bracket and lagyan natin dito no ops. Okay? Or no ops or no operation. Okay? No ops. Or comment out na lang natin. So, yun. And RFID print hex. Actually, okay. So, dito is meron tayo dito ang problema. Ito na. And then, ito kasi is tanggalin natin ta. Okay. And, auto-format natin. So, ayan. So, medyo liitan natin ng konti. And, upload natin. So, nandito pa lang tayo sa RFID. We almost 15 minutes na yung naano natin. So, dito wala na siyang if kasi ito yon. So, that's why this one is pwede natin, ayan. Okay. So, then uploading siya and then yan, nagko-continue siya ng print. Bakit? Kasi nga, tuloy-tuloy na siya. And, present yung ID. So, dito, kailangan natin mag-read yung ating serial. So, yun. So, na-delete ko siya. I mean, sorry. So, kailangan natin yung, ano na yun, yung part na yun. Is presented. Kailangan natin kasi yun. Sorry for that. Bibilisan ko na lang dito. Okay. So, kailangan natin itong part na to. Okay? So, hindi natin kailangan itong, yan. Ang kailangan natin i-delete is this one. Okay? Hindi natin kailangan to, actually. So, ayan. And dito, gamitin natin itong if na to. If, kung readable yung card na yon is, mag-initiate tayo ng reading dito. This one. Okay? So, yan. Magre-read na siya. And, kukol niya to, which is na ito yung converter natin ng raw data to hex file. Okay, I hope na gagana siya. Okay, let's try natin, void. Okay, upload. Okay, so hindi siya gagana kasi itong part na to is wala. Kailangan lang natin to, pero kailangan natin to siyang i-empty na if para hindi niya madama yung kabila. So, lagyan natin ng comment na no ops na lang muna. So, para siyang dami o whatsoever. Control U ako or uploads. Okay, so now, we have this para gumana to. And dito, checkin natin kung readable yung ating, kung nabasa ba niya yung RFID, then go ahead and convert that value or data. And then, after that is, checkin natin data. Okay? So, you enter previous card. Okay, so still, ito pa rin siya. Tanggalin natin to. And we put some delay para mas mabilis yung, para mas makita natin. Okay, so lagyan natin ng konting delay. I think 100. Sobrang bilis niya ng reading ng ating ano. And we can remove this also. I think remove na lang muna natin to para hindi ganun karami piniprint niya para hindi mag-create tayo ng confusion dito sa ating serial monitor when we do debugging sa ating no, yan. So, ayusin muna natin and medyo ayusin natin na konti. Okay. So, now we have this if statement na kailangan to para gumana tong read na to kasi napatunayan natin yan na hindi gagana itong read na to yung para pagre-read ng RFID natin kung wala to sa taas. Okay? But anyway, it's just a dummy code para lang gumana to. Hindi ko lang alam kung bakit. Basta kailangan niya yata talaga to. And after that, checkin natin kung kung nabasa ba niya. If nabasa niya, and then go ahead and convert that data into a hex natin. Okay? And after that, we halt and stop and then delay. Okay? So, let's start. Let's see kung okay ba tayo o hindi. So, dito pala walang print dito. Let's punta natin dito at i-print natin kung ano ba yung ID. Since yung ID natin is naka-global declaration, then go ahead and print ID. Upload natin ulit. Oh, there you go. And here, and try natin dito is i-ano natin, open yung serial monitor. And voila. Okay, so ayun na. Okay, so tignan natin kung percentage siya.
Okay, so yun pa rin. And yun pa rin. Actually, hindi natin, kaya siya nag-add up kasi nga, after natin siyang i-print, hindi natin kiniklear yung ating ID. So, yung concat na to, babaguhin natin to para mas lalong maintindihan natin. Okay, so, ID is equals to empty string. Okay, para to clear yung variables na to para hindi mag-add up. Okay, upload natin and 20, okay, naka 20 minutes na agad tayo for dito kasi, ito kasi yung medyo matagal, hinahanda natin yung ating main code or main file para to integrate yung other stuff or other sensor, other devices para maging iisang file sila or iisang system sila. Okay, so done uploading na ba? Okay, so hindi. Okay, E7 or whatsoever. Okay. So yun, gumagana na. And now, nahanda na natin yung ating RFID for detection ng paulit-ulit na walang problema. Okay, so ngayon kumunti yung code natin, but anyway, we'll leave this one. So dito is, yan, ipaliitin lang natin. Okay? And actually, pwede ko itong i-single line na lang. Okay, so yan. So, yan yung ating RFID code. But anyway, ayoko nito. Okay, so medyo ano to. So, pwede natin itong ilagay dito na mismo sa taas na to. Okay, instead of gumawa pa tayo ng function, another subroutine pa yan. So, why not na i-copy natin tong part na to. Copy and paste it here dito. And i-remove na natin tong part na to. Yan, hindi natin kailangan to, remove natin. Okay, and then of course, i-remove na rin natin to. Okay, gaya ng sabi ko, isa sa mga layunin ko dito kaya ako gumawa ng tutorial dito is para mapadali yung code natin. Yung concatenation ginagamit ito sa mga C language or C++. Yung concatenation na to is sa C++ kasi is wala tayong string na sinasabi, array of character yung, kaya concatenation yung ginagamit natin para to append yung other or ipag-sum up or i-append yung another character to another character. Okay, but we can use sa Arduino is supported, meron tayong function na pwedeng gamitin for string. Okay, so yung ID natin here is constantly ini-empty natin. Okay, why not na lang instead of global variables, we call it dito sa local variable na nasa loob ng ating void loop. And yan. So constantly na siya na nagre-refresh or nag-clear ng variables na ID. Dito sa concatenation, hindi natin kailangan tong concatenation na to. So, gaya na sabi ko, gagawin natin basic. Like, you can put ID plus, yan. So, basic mathematics kung naintindihan. Siguro maintindihan yan. Yan. So, dito lang sinasabi ko lang dito is, chinecheck niya kung less than 10, hex 10 yung data, and then gagawin niya 0 kung greater than 10, or equal 10, then gagawin niyang empty space. Okay, and then i-add niya kung ano man yung data dito sa ating ID na to. For now is empty siya, walang laman. So, yun. And after that, we have this one. So, we can call it this one, ID plus. Yan. So, string and ayun. Okay. So, okay, so after that, kung ano man yung raw data dito na nasa loob ng, hindi to buffer. Kasi nga, wala na yung function natin dito. Okay, so ang nag-hold dyan na variables para dito sa read is, nabura ko na kasi at ayoko nang yan. So open natin ulit yung ating example nito para makita natin sa library kung ano ba yung variables na nag-hold ng raw data ng ating nabasang galing sa RFID, which is ito. Okay, so okay, open natin yung ating RFID. Okay, ito yung code na pinagkunan natin, which is na kung makikita natin dito, this hex and then pinasa niya dito as an argument as a buffer. So ibig sabihin, itong buffer na to nag-hold ng RFID serial code ng RFID tags mo, which is na nanggaling siya sa ating RFID UID bytes. Okay, so we can copy this one. Then, pwede natin siyang ilagay
this one dito. Instead of buffer, ito siya. Okay? And this one also here. Okay, so this one is not a buffer. Okay? Ito siya is yung ating, what we call this, the size. Ito yung size niya. So, yan. So, copy lang natin to make it simple and paste it here sa size na to. Okay? Now, naiintindihan na natin how it works. Okay, then we print yung ating ID, i-upload natin and same thing happen. Okay? Errors, the end. Ano ba the end? Ito. Hex byte string, blah blah blah. Hex string dot hex. Okay, actually tama naman siya. But ano nangyari? Ito is nasa loob ng if statement yung for loop. Ito bytes and no ops siya. Ito. So ito kasi is naging comment. Sorry. So ayan, naging comment siya. Napasama siya sa comment. Itong comment na to is for the line comment. Okay. So buong kasunod dito is puro na yung comment. Okay. So ayan. Upload is boom, done uploading. And clear natin. And kaya nasabi ko, same lang yan. Medyo gumanda lang yung ating code. But anyway, so yan. Ayan. And yan. So pwede natin i-tag siya ng ayan. Paulit-ulit. Ayan. Ayan. Okay. So pwede natin i-tap na yan ng paulit-ulit. Just like what I've said. Right? So dito is kung masyadong perfectionist na tayo, and then go ahead and gawin natin tong uppercase. Lucky for us, merong function yung ating Arduino to make that uppercase. So that to uppercase. I think to uppercase ito. So yan. So yan. And then upload. And itong maliliit na yan is magiging uppercase na yan. Okay, so we have 27 minutes na agad for this RFID. But pero mas maganda nga to is naayos na natin yung ating code. And gusto ko lang siyang i-save muna. Yan, para, ayan. So, now is from lowercase, lahat yan magiging uppercase. Now, nagaya na natin yung sa library. So, ayan. Okay, ayaw niya. So, dito is magpipresent ako ng new cards. Ayan. Pero pagkawila. Okay. So, okay siya. Okay. So, medyo matagal yung ano niya. So, make it 10 na lang para mas mabilis yung pag-read niya. So, medyo Okay, upload natin. Clear nga natin ito. And okay, uploading. Done uploading. Okay, so if we present new cards yan, and ulitin natin. Well, nawala na natin yung restriction na yun na okay. So ayan. So gumagana na yung ating RFID with no problem. So yun. So nakita nyo kung paano natin i-ayos yung ating pinaka main file para mas mapadali tayo at naintindihan natin yung code natin. So ato lang yung lagi nating yan. So and now, this one is hold yung ating RFID. Okay, so medyo tumagal na yung tutorial na to. And hopefully sa kasunod na lang na video is ilalagay na natin yung LCD. Okay, so now, alam na natin na wala tong kwenta talaga. So kailangan lang talaga nito para lang gumana tong read na to. But anyway, ngayon, alam na natin kung ganyan lang pala kadali yung ating RFID. I-read niya yung ating RFID card and then ipapasa niya yung na-read niyang code is naka-store dito sa RFID.uid.uid in bytes. Okay. Okay, so yung ginagawa ng for loop is like for example, if I have this 11112, so iisa-isahin niya yung etong buo na yan, yung iisa-isahin niya yan at i-convert niya into the hex. Okay, and then we convert it from lowercase into the uppercase. We make it sure na all letters will be in uppercase. Okay, and hindi pa dyan nagtatapos ang lahat, and dyan lang sabi ko is we can also ID the trim. So, we can trim it para kung hindi nyo pa napanood yung sa RFID, hindi gagana yung if statement mo kasi merong null character pa yung ating string. Tinanggal natin yung empty space na yon para pag nag-convert tayo ng dalawang RFID is yun yung gagana. Ayun yung
tinatanggal niya yun para gumana yung ating if statement. Okay, but anyway, so ito yung mga additionals natin and medyo maayos na yung ating RFID. So ayun muna for now, and once again, I'm Floyd from Spec Technology. At ngayon, hinahanda natin yung ating bida main file to create yung ating door RFID access. At turuan ko kayo kung paano i-integrate yung one device into the another device. And today's lesson is inaayos natin or piniprepare natin yung ating main file to integrate other sensor. Okay, kung nakikita nyo, medyo mahirap mag-create ng frame, ng workspace na maayos para i-integrate natin. Okay, so mas magandang ayusin natin muna yung pinaka-code natin para madali siyang basahin. Although na hindi kayo nag-work into as a team, hindi nyo kailangan maging standard yung coding style nyo or hindi nyo okay lang maging spaghetti yan. Pero, mas maganda kasi kung medyo malinis yung pagka-code nyo para mas madali kayo mag-inject ng other devices. Okay? So, yan muna for now. And once again, I'm Floyd from the Spec Technology at maraming salamat po. Kung nagustuhan mo to, you can hit like, share o anong gusto mo, follow mo yung page ko, i-message mo ako, hingin mo yung code and whatsoever kung anong gusto mo. Okay? So, yan muna for now. Bye-bye.